Alap lang. Check. Okay na mo, sige mo. Oh, sakto. Kasi sakto lang ko yung Baba po lang, Mike. Yung 5, please. Baba yung 5. Baba. baka masuko. Sige, magandang umaga. Unang nagpapasalamat tayo kay Yorme at kay Chairman Don. Kasi talagang nung nagdesisyon tayo na finally paganahin na yung sunog apog base sa direktiba ni Pangulong Marcos. Kaya talagang walang tigil yung support ang binigay sa atin ng City of Manila at saka ng MMDA. So ang masasabi lang natin, dito makikita na natin yung progreso. Kasi 5 taon, paulit-ulit si Yorme dito. Ilang beses na si Yorme dito. Galit na galit siya for I don't know how many years. 8 years. Na simula nung pinagawa ito noong 2018 hanggang ngayon. Eh walang nangyari dito. Hindi umandar ito. Ever. No? In fact, kaya nga hindi tinanggap ng MMDA ito kasi nga nung chinek nila, eh talagang hindi umaandar. So 8 years naghintay yung mga kababayan natin dito sa Barangay Sunod Apo na paano barangay nito? Sunog Apo. No, yung community na imbes na nga nakatulong pa to, eh nakasama pa kasi pumasok pa lang yung kasi nga hindi umaandar. So ngayon, based sa directive ng Pangulo, ito na ginagawa na natin. At importante rin, magpapasalamat kaming lahat sa Prime Infra, no? Tsaka sa Prime AMD, Mr. Enrique Rason. Kasi talagang nag-volunteer sila na talagang tignan na kung ano pa talaga ang problema ng Sunod Apog and ayusin ang problema. Kaya nga, masaya tayo ngayon, nagbigay sila ng update. By January 16, meron ng isang bomba na papaganahin na. Chinek na namin ngayon. Nakita na natin gumagana yung isang bomba. Ang problema, yung 3 bomba, hindi gumagana. Yung kamukha doon, pinakita sa atin dito sa side. No? Inangat nila, ginabas nila, talagang mukhang sira na, mukhang hindi na mapapagana. So, kailangan na ng replacement. So, ang importante na, nagbigay tayo ng deadline, nagbigay ang Pangulo ng deadline, kasi yun ang request ni Yorme, na bago magsimula yung susunod na rainy season, at least 3 of the 4 pumps dito gumagana. So marami pa tayong gagawin between now and June of next year. Pero makikita nyo, may progreso na tayo. Umaandar na tayo finally. Hindi kamukha ng mga ibang taon na nakatenga lang dito. At yung mga ginagawa, puro lang, sabi nga ni Chairman, puro lang bandit. Na wala naman talaga gusto. So ngayon, seryosohan na to ang commitment natin with the MMDA and with the City of Manila and with Prime Infra before June of next year. Umaandar na to. At least 3 months umaandar na. Para naman, harap naman ng mga kababayan natin sa Sunod Apo na inayos na ito. Hindi na sila babaan. Itayan natin si Corsi. Anyway, good morning. Masaya kami dahil kung maalala nyo, the last time Secretary Pins and MMDA Chairman and I went here during the course of conversation. Immediately, Secretary Pins stopped everything kasi na-discover niya may bagong kontrata, 110 million. No? So, on that very moment, I vividly remember na hinto nyo na yan, once and for all, aralin natin muna kung ano ang tunay na problema ng buong pumping station na Sunugao. Now, with those time spent studying it, today, magkakasama tayo at least
masaya akong ibabalita sa mga kapitbahay namin dito sa Surigao na alam na yung problema, meron ng maayos at pang-permanenteng solusyon. And today, yung proof of concept do sa solusyon na ibibigay, nakita namin gumagana. So we are hoping that proof of concept will run January 16 as committed by the Prime Infra. So as time will go on, no, ang pangako at commitment nila, nakisuyo naman tayo na sana yung Mayo magtatagulan na naman, Hunyo magtatagulan. By that time, at least 3 or the entire PAMU umanala. So far, merong hopeful things na mararamdaman namin ng mga taga Maynila, particularly dito sa Tondo, sa Surigao, bago man lamang matapos ang 2025. Now, we would like to thank MMDA Chairman and Secretary Vince at National Government and Prime Infra to really find a solution, a permanent, long-lasting solution for this labor. So thank you very much. Chairman Don naman. Marami pa pong dapat ayusin. Bukod po sa pagpapagana ng PAM, usap na po na Secretary Vince at taga-agree yung po mga taga-Prime Infra, Mr. Rason. Unang-una na po dyan yung trash rate. Nakita nyo naman po, mukhang hindi na po siya gagana dahil na-stock na po siya habang panahon, 5 taon halos na hindi po gumagana yung mga trash rate. Importante po kasi itong trash rate dahil ito po yung sumasala ng basura na nahihigop ng bomba kasama ng tubig. Pero meron din po kami isang sinasuggest kay Secretary Cruz na another mitigating measure na isa pong creek dito, yung Maligaya Creek, na pinadaan pa po dito yung tubig na pwede naman idiretso sa sulong Apo na hindi naman po mag-focus ng mga. Marami pong basura ang nilagaya. So, pag-aaralan po namin kasama ng DPWH, yung pagsasara po noong Maligaya Creek na yun, yung tubig na parang hindi na po mapunta dito kasama yung basura. Yun lang po, nag-uusap din po kami ng engineer po ng na despite na mapagana po natin yung tatlong bomba, kailangan pa rin i-observe yung efficiency. Kasi po, dito po makikita po yung design ng bomba, nakalubog po siya mismo sa tubig. So, pag higop po niya ng tubig at may mga nakasamang basura, meron pa rin pong risk na magbara siya, mag-automatic shut off. So, kailangan pong i-observe between January 16, once na mapagana yung isang bomba, i-observe po yan ng engineers po, ng Prime Infra, ng MMDA, ng DPWH, na magiging efficient pa siya. Kung hindi po, meron po kaming plan B na paltan na po lahat yung buong system. Isipin nyo, sayang naman po yung pera ng gobyerno. Opo, may masasayang po probably. Pero yun po yung pinaka-conveniente at tamang gawin. Kisa naman po tirik ng tirik, babaha dito sa lugar na to, hindi masaserve yung catchment area, which includes Espanya, dahil naandoon po yung catchment area ng Blooming Creek Receptor. Repair tayo ng repair, mag-aksaya tayo ng mas maraming pera. In the meantime, hindi po natin nasusunod. Pero yun po ay mga contingency na gagawin natin based on sa observation. Once na fully operational, at least yung isang pump doon po sa isang pump po dito. So, tulong-tulong po kami dito. Pinag-utos po ito ng Pangulo na once and for all, hanapan po ng long-lasting and permanent solution na mapagana po itong sunog Apo na sabi nga ni Yorme, 8 taon na niya pong nire-request. Okay? Yeah. Sige, patibayin ka. So yun, magtitake pa ng mga 3 months para i-fully install yun. Pero, at least ngayon, may stop guard na tayo, nakaharang na, hindi nababahay. Mababawasan yung impact. O, mababawasan ang impact. So, basta ito, lahat, ang sinabi ng Pangulo natin, lahat ng mga
nakatenga, hindi gumagana, matagal nang hindi gumagana tulad nito. Kailangan once and for all, paganahin na natin. Lalo na bago magtag-ulan ulit. Kaya nga mapapansin ninyo, kasama din itong pagsasaayos ng mga pumping station sa Oplan Kontrabaha na ginaunch ng Pangulo. No? And makikita nyo, kung sisilip kayo doon, may makikita kayo nagde-dredge doon sa Sunog Apog Estero. Kasi hindi lang yung pumping station ang kailangan gawin, kailangan pababain din natin, pataasin din natin yung level. Itong pagalimin natin yung level nung estero. Kasi pag yan masyado mataas, magbabaklogan yung tubig dito. So, lahat yan sabay-sabay na pinapagawa ng Pangulo sa atin. Ipapasalamat din tayo sa private sector. Oo, kung maalala ninyo, yung may 3 pumping station sa Ross Boulevard din na hindi gumagana, lahat yun papaganahin na gumagana. So lahat ng mga matagal ng problema, matagal ng nakatenga, ang sabi ng Pangulo, paganahin na lahat yan bago magtag-ulan ulit. So yun ang pipilitin natin. Sir, yung contractor po dito, yung Lebron contractor, may pananagutan po ba? Yung pananagutan, darating tayo dyan. Hindi pwedeng walang managot dito. Kasi hindi lang to mag-1 bilyon na yung ginagastos dito. Kasama itong bagong kontrata ng Lebron. No? May mananagot dito for sure. At hindi lang yung pera. Yung perwisyo na dinulot nito sa mga constituents niyo, sa mga kababayan natin. Kailangan may managot doon. So, aabot din tayo dyan. Nag-open na kami ng investigasyon dito. Pero ngayon, ang focus natin, solusyon. Kasi, kung hindi tayo gagawa nito, bahala naman dito sa Sunog Apog next rainy season. Mag-isa ismanta. So, ayaw ng payagan ng Presidente at York. So, gagawin natin ang lahat. Talagang prevent na. Yung issue po ng basura, Oplan Kontrabaha po yung nababanggit at nababanggit ng Secretary din po yung problema sa basura dito. Nagkaroon problema sa submersible, etc. Paano po makukuha yung tulong ng barangay at ng community upang mabawasan po yung problema sa basura? Ito po kami mag-pull. Yes, in fact, under Executive Order number 3 since July, I tasked all the barangays, 896 of them, to really declog all our drainage system inland and in the streets. Kaya malaking volume talaga ang nawala sa ilalim ng imbornal namin. But the thing is, ang Maynila is interconnected to Metro Manila. At ang Maynila ang tagasalo ng lahat ng agos ng tubig from the eastern board. At ang agos ng tubig, hindi lamang tubig ang dumarating sa Maynila, kasama ang basura nila. But then again, through the concerted effort ng MMDA at ng City of Manila, we try to manage whatever solid materials in the body of water. At yung mga pumping station naman na under sa tangan-tangan ng MMDA, may mga trash trap naman sila. And that MMDA and City of Manila working hand in hand to eliminate all those solid materials in the body of water. So it will continue. The one that you are seeing here is yung sinasabi ni Chairman. Yung mekanismo na haharang sa basura na hindi maiwasan na nanggagaling sa eastern board kasabay ng agos ng tubig ay sira. So yun yung sinasabi kanila. So now, be that as it may, ang buong facility naman, every corner of it, napag-aralan na ng Prime Team. Now, having said that, measures are going to be made. And one of those is na-witness natin ngayon. So far, if I may borrow yung statement ni Secretary Pitch, at least, kung meron mang masasalubong ang tao dito sa Sunog Apog sa bagong taon nito, ay pag-asa. Pag-asa na yung 8 taon nilang paghihirap, maiibsan na in the coming weeks and a few months. But rest assured, whatever materials in the body of water, MMDA and your local government will address. Di ba ito po, we took the rehab plan, yung sa Lebron, parang we reviewed the rehab plan. Yung assessment po natin, ano ba yung, what was wrong with it, and paano natin iniba yung ginagawa ng efforts of rehab? Okay, I think sinimplify lang muna. No?
check lahat ng bomba kung gumagana. Number one. Diba? And nakita nga, may mga gumagana, may hindi gumagana. No? Ikagawa, i-check yung ibang components, yung trash rate. Kasi bagi-waga yung bomba, kung hindi gumagana yung trash rate, kasi papasok lahat ng basura, barado kagad. Baka wala pang isang oras na nagpapump yan, barado na naman. So, ang napansin namin nung nakaraan, band-aid ang approach. Hindi kabuuan. Ngayon, ang ginagawa na natin, sa tulong ng Prime Infra, buo na ang tinitignan natin para pamatagagan ang solusyon. Okay? Several weeks ago, ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto base na rin doon sa pagbaba natin ng mga presyo. So, sumugat tayo sa Senado ngayon at nag-issue tayo ng statement, humihingi tayo ng paumanhin sa pagkukulang natin doon. Pero ang objective talaga natin dito is isa. Kailangan mapababa natin, finally, after so many years, ang presyo ng materyales ng mga proyekto sa DPWH. At yon ay common purpose ng Pangulo at ng Kongreso. So yan ay committed tayo dyan, committed ang Pangulo. Paulit-ulit natin sasabihin, ngayon na naibaba na natin, never nang tataas yan. Pero ngayon, sa kasalukuyan, nandun na ang mga staff natin sa Senate para i-apply na yung mas accurate na adjustment. Para ma-incorporate na natin yung howling, yung siyempre ang pag bumili ka ng graba o ng asfalto o ng buhangin, siyempre kailangan i-incorporate mo doon yung pagbiyahe, nung hindi naman yun nagagagdag na galing sa di ba? Sa gamit, di ba? Kailangan yun ibiyahe. So kasama yon sa mga ina-adjust. Engineer ko, bago mag-alagad for the next 3 years. So by the next 3 years, maanda rin. Bakit kayo? Maanda ng facility.
Next year na. Pero ngayon pa lang, by January. Dito na aakyat kami.